Sa mismong araw ng aking kapanganakan, pinaliguan agad ako ng nanay ko ng tubig na may 1000 degrees Celsius. Ngunit nang makita niyang hindi ako gumagalaw, inakala niyang kulang pa ang init. Kaya muli niya akong inihulog sa palayok at ipinagpatuloy ang pagpapainit. Dahil ang nanay ko ay hindi tao kundi isang pulang dragon. Dahil unang beses pa lamang niyang maging ina, walang nagsabi sa kanya kung paano magpisa ng itlog ng dragon. Kaya siya mismo ang nagbasa ng mga sinaunang aklat, at natagpuan niya ang paraang ito ng pagpapapisa. Sa panahong ito 7 beses 40 euro tatak pangalakal tisyam na araw akong pinainit. Sa wakas ay nagkaroon ako ng galaw. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at napansin na tila may bumabalot sa aking katawan. At ang paligid ay mapulang-mapula at napakainit. Halatang may gumagamit ng apoy sa labas upang ako ay litsanin. Pinilit kong igalaw ang aking katawan at banggay ng mga pader. Gusto kong makalabas mula rito. Ngunit napansin kong ang bumabalot sa akin ay napakatigas at hindi talaga mabasag. Subalit ang ingay na aking nalikha ay napansin ng isang dambuhalang pulang dragon sa labas. Biglang nagpakita ng saya ang mukha ng pulang dragon. Maingat siyang gamulong at pamwesto sa tabi ng itlog ng dragon. Iniunat niya ang isang kuko at kumatok sa balat ng itlog. Sa tulong ng pulang dragon, nagkaroon ng bitak ang itlog ng dragon dahil sa pagtulak ko. Lumabas din ang aking ulo mula sa siwang. Bago pa man ako makahinga ng sariwang hangin, napansin ko ang isang dambuhalang pulang dragon na iniuusli ang isang kuko patungo sa akin. Gusto ko sanang sumigaw ng huwag, ngunit hindi ko inakala na parang ungol ng hayop ang lumabas. Nang marinig ng pulang dragon ang aking ungol, ibinawi niya ang kuko. Tinitigan niya ang kanyang bagong silang na anak. Nagkatitigan kaming dalawa ng sandali. Pareho kaming hindi alam ang dapat gawin. Kakabok ako pa lamang ng aking bibig. Biglang damaloy ang napakaraming impormasyon sa aking isipan. Kasabay ng mga paalala sa daloy ng impormasyon. Hindi ko na malayang binigkas ko ang aking tunay na pangalan. Ako si Barbatos Cesar Velir. Kahit hindi ko alam ang ibig sabihin nito, pagkabigkas ko nito ay gama ng pakiramdam ng aking isipan. Ang batang pulang dragon na nagngangalang Lilia sa tabi ay lihim na natuwa. Isang tunay na dragon pala. Talagang napakahusay ko. Unang beses maging ina ay nakapanganak agad ng tunay na dragon. Totoo nga ang mga nakatala sa sinaunang aklat, kasabay ng pag-ungol ng aking tiyan. Sa sandaling ito ay nakabawi na ako, at nagsimula akong kagatin ng malakas ang sarili kong balat ng itlog. Sa alaala ko ang mga bagong silang na dragon ay kumakain ng itlog upang lumakas. Ngunit napansin kong habang kumakain ako ay lalo akong nagugutom. Mabilis kong naubos ang buong itlog ng dragon. Pati ang likido sa loob ay ininom ko hanggang sa walang matira. Ngunit hindi pa rin nawala ang aking gutom. Itaas ko ang aking ulo at tiningnan ang aking batang ina. Niunat ko ang isang kuko at itinuro ang aking nakabukang bibig. Bahagyang hindi maintindihan ni Lilia. Naubos na ng kanyang anak ang itlog ng dragon. Ano ang ibig sabihin ng pagturo sa sariling bibig? Agad niyang inilapit ang kanyang ulo sa akin, at sinuri ng mabuti ang bawat pagitan ng aking mga ngipin. Inakala niyang may naipit na balat ng itlog sa aking ngipin. Medyo napailing ako sa sitwasyon. Sa sobrang gutom ko, ginamit ko ang aking munting katawan upang itulak palayo ang ulo ni Lilia. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking bibig, at baliw na nagsubaw ng napakaraming lupa sa loob nito. Nang makita ito ni Lilia ay agad siyang nataranta. Anak, bakit ka kumakain ng lupa? Ilabas mo agad. Hinawakan ni Lilia ang aking buntot. Binaligtad niya ako at malakas na inalag pababa. Sinubukan niyang ipalabas ang lupang nasa aking tiyan. Nahilo akong parang gulong na inuga. Isinuka ko ang lupang may halong likido sa tiyan. Nanay ko, tama na ang pag-alog, mamamatay na ako sa gutom. Bigyan mo naman ako ng makakain. Sa sobrang gutom at panghihina ay pilit akong nakapagsabi ng isang pangungusap. Pagkatapos noon ay tuluyan nang nawalan ng malay ang buong dragon. Babala, kulang ang enerhiya. Nabigo ang pagbubukas. Dahil sa matinding kakulangan ng kinakailangang enerhiya, isasagawa ang bahagyang paghihiwalay. Natapos ang paghihiwalay, matagumpay na naload ang editor. Nawa ay maging masaya ang iyong buhay. Habang wala akong malay ay bahagya kong narinig ang ilang galaw. Ngunit wala na akong lakas upang pansinin iyon. Maaari ko na lamang asahan ng aking batang dragon na ina, na makahanap ng pagkain para sa akin. Labis ang pagkataranta ni Lilia. Hindi niya inakala na aabot sa ganito ang gutom ng kanyang anak. At ang lupain na kanyang tinitirhan, ay wala na ring ibang nilalang. Dahil lahat ay nakain na niya sa sarili niyang kasibaan. Biglang may naisip si Lilia. Mabilis siyang lumipad palabas ng kanyang teritoryo. At nagtungo patungong silangan. Naalala niyang may isang berdeng dragon doon. Na tila mayroon ding isang pugad ng mga itlog ng dragon. Sa pagkaunawa ni Lilia, ang bagong silang na batang dragon ay dapat kumain ng itlog ng dragon. At hindi ng laman at dugo ng ibang nilalang. Anak, sandali lang, maghintay ka. Babalikan ka agad ni nanay na may pagkain. Sa pag-iisip kay sa akin na wala pa ring malay, mas lalo pang bumilis ang pagaspas ng pakpak ni Lilia. Di nagtagal ay nakita niya ang isang pugad ng dragon. Nang balak na sana ni Lilia na humiram ng kaunting balat ng itlog. Isang wika ng dragon ang biglang nagmula sa itaas. Lilia, bakit hindi mo pinipisa ang sarili mong mga itlog ng dragon? At ano ang pakay mo rito? Sa pagharap kay Lilia, ang matandang pulang dragon at berdeng dragon ay nanatiling mapagmatsyag.
Sa hanay ng 5 kulay na dragon, ang posisyon ng pinuno ng mga dragon ay nakuha ng mga pulang dragon sa pamamagitan ng sariling lakas. Kahit ang iba pang 3 kulay ng dragon ay wala ring magawa kundi kilalanin ito. Sino ang pumayag na lumipad ka sa ibabaw ng ulo ko? Bumaba ka ngayon din. Ang pangit mo magmukha kang bato na lang. Mahikang pagpapabato biglang ginamit ni Lilia ang wika ng dragon. Kahit may pag-iingat ang mahiwagang berdeng dragon, tinamaan pa rin siya. Ang berdeng dragon na tinamaan ng mahikang bato ay hindi na makapagaspas ng pakpak at bumagsak mula sa himpapawid. Sinamantala ni Lilia ang pagkakataon at lumipad papasok sa pugad ng dragon. Nang makita niyang 5 batang berdeng dragon ang umangatan ng mga itlog ng dragon, bigla siyang nataranta ng husto. Huwag ninyong galawin ang pagkain ng anak ko. Tumayo kayo dyan, huwag gagalaw. Mahikang pagpigil. Ang mga batang berdeng dragon na hindi pa alam ang nangyayari, ay agad na napigil ni Lilia. Wala silang nagawa kundi panoorin. Habang inaagaw niya ang mga itlog mula sa kanilang bibig, 5 balat ng itlog ng berdeng dragon ang inagaw ni Lilia. Bago siya umalis, naisip ni Lilia na medyo nasobrahan ang kanyang ginawa. Kaya naman, kumuha siya ng kaunting piraso ng balat mula sa isang itlog, at ibinigay iyon sa kanila. Huwag ninyong sabihin na kinuha ko ang lahat. Kahit papaano ay may iniwan pa ako sa inyo. Sa mga nalilitong tingin ng mga batang berdeng dragon, at sa galit na dagandong ng mga matatandang berdeng dragon, mabilis na tumakas si Lilia mula sa pinangyarihan, at bumalik sa sarili niyang pugad. May masayang ngiti sa mukha ni Lilia. Inilapag niya ang mga balat ng itlog sa harap ko at sinabi, "Anak ko, may dala na akong pagkain para sa iyo." Nang marinig kong may pagkain, hindi ko na malayang ibinuka ko ang aking mga mata. Tinitigan ko ang 5 itlog ng dragon na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Nang makita ni Lilia ang aking nagtatakang itsura, medyo guilty niyang ipinaliwanag. Hiniram ito sa katabing pamilyang berdeng dragon. Kumain ka ng walang alinlangan. Pagkarinig nito, medyo nawalan ako ng masabi. Gutom ako pero hindi naman tanga. Hindi ito mukhang hiniram. Mukhang sa pilitan mo itong inagaw. Anong berdeng dragon ang magpapahiram ng itlog ng dragon? Sa mga sinabi ko, binaliwala lang ito ni Lilia. Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay nakahanap siya ng pagkain para sa kanyang anak. Hindi ko alam kung dahil ba sa kulang ang enerhiyang nakuha, o dahil sa iba pang dahilan. Ang aking katawan ay likas na mas maliit kaysa sa ibang batang pulang dragon. Kung ang normal na haba ng batang pulang dragon ay 24 na metro, ang kasalukuyan kong 12 metro ay masasabi lamang na kulang sa paglaki. Anak, matutulog muna ako. May ilan ka pang kapatid na hindi pa napipisa. Ikaw muna ang magbantay sa kanila. Humikab ng malaki si Lilia, at naglakad papunta sa pinakaloob ng yungib. Humiga siya sa bundok ng kayamanang gawa sa ginto at nakatulog. Bago matulog, maraming mahika ng wika ng dragon ang ikinalat ni Lilia sa buong pugad ng dragon. Pagkatapos kong kainin ang 5 itlog ng berdeng dragon, sinimulan kong pagmasdan ng mabuti ang hindi pamilyar na mundong ito. Mainit at tuyong kapaligiran, matapang na amoy ng asupri. Dapat sana ay masangsang, ngunit sa halip ay pakiramdam ko ay kaaya-aya ito. Malinaw na ito ay isang bulkan. Sa kakalibot sa loob ng yungib, nakarating ako sa tabi ng aking mga kapatid. Tinansya ko ang bilang, may 4 na itlog ng pulang dragon. Ibig sabihin nito, magkakaroon ako ng 4 na kapatid. Pero ang mga itlog ng dragon na ito, parang iba ang itsura kumpara sa akin. Ang 4 na itlog ng dragon ay may madilim na pulang kulay, at may kaunting mga guhit na palamuti sa paligid. Samantalang ang sarili kong itlog ay halos purong itim. Huwag nang banggitin ang mga guhit, na makilala itong itlog, at hindi ba to ay maituturing ng mabuti. Bigla akong may naalala, ang pabaya kong nanay ay tulog na. Kung ganoon, hindi ba kailangan ng ipisa ang mga itlog? Ako ba mismo ang kailangang magpisa sa mga itlog ng dragon na ito? Ito ba ang dapat gawin ng isang batang pulang dragon? Sa pag-iisip nito ay lalo akong nalito. Wala ring nabanggit sa alaala ng dugo, na ang mga itlog ng dragon ay kailangang ipisain ng naunang ipanganak. Habang inaalala ko ang alaala ng dugo, ang pagpapapisa ay pagbibigay lamang ng tuloy-tuloy na init, isang ligtas na kapaligiran. Nang maisip ito ay pakiramdam ko napakasimple lang. Ligtas na kapaligiran. Nandito si Lilia, mas ligtas pa sa ligtas. Tungkol naman sa tuloy-tuloy na init. Kung tama ang aking alaala, ang hininga ng pulang dragon ay ganap na nakokontrol. Kaya nagpa siya akong kumuha muna ng isang itlog ng pulang dragon, at subukang ayusin ang posisyon ng itlog. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman kong may enerhiyang nabubuo malapit sa aking puso. Agad kong ibinuka ang aking bibig, at pinakawala ng enerhiya mula rito. Biglang sumigaw ang inang dragon. Anak ko, gusto mo bang patayin ang sarili mong mga kapatid? Bago pa man lumabas ang aking hininga ng dragon, biglang lumitaw si Lilia sa aking harapan. Nagmamadaling inagaw ang itlog ng dragon mula sa akin. Kung hindi dahil sa bahagyang pakiramdam, hindi niya sana ito naisip. Hindi niya akalaing ang sariling anak ay gustong patayin ang mga kapatid nito. Hindi tumama ang hininga sa itlog ng dragon. Sa halip ay diretso itong tumama, at nagsunog ng malaking butas sa pader ng pugad ng dragon. Nabigla ako sa lakas ng sarili kong hininga. Kasabay nito ay nakumpirma ko rin
na ang sarili kong itlog ng dragon ay likas na ganoon talaga. At hindi sinunog ng pabaya kong nanay. Nanay ko naman, iniisip ko lang na ang mga kapatid ko ay baka makaramdam ng lamig, kaya gusto ko lang sana silang painitin, para hindi sila sipunin. Yamakap ako sa paboritong kuko ni Lilia, na may mukhang pilit na nagpapaliwanag. Ano ang sipon? Nang itanong ito ni Lilia. Sandali akong hindi alam kung paano sisigot.